Mula sa paggawa ng healthy pizza na nilagyan ng toppings na sariwa at masustansyang gulay, nangingibabaw ang lasa ng masarap at manamis-namis na sauce mula sa sariwang kamatis. Ang kamatis ay isang karaniwang halaman na tumutubo sa anumang parte ng mundo. Ang bunga nito ay mapula at karaniwang ginagamit sa maraming lutuin at putahe ng iba't ibang kultura. Maliit lamang ang halamang ito at hindi tinutubuan ng matitigas na sanga. Kapag ba bumibili ka ng kamatis, anong uri ang pipiliin mo? Ang pamilyar kasi at traditional na uring pulang kamatis ay angkop para sa mga ensilada, sopas at sarsa. Ang maliliit naman na pulang kamatis, kulay kahel o dilaw na kamatis na napakatamis dahil sagana ito sa asukal ay masarap namang kainin ng hilaw. Kung gagawa ka naman ng pizza o putahing may pasta, marahil mas magandang piliin ang bilog o oblong na kamatis na siksik ang laman. Ang malalaking kamatis na makapal ang laman ay tamang-tama lamang para lagyan ng palaman o ihorno. Husay namang pampalasa ang berdeng kamatis na kung minsan ay may naiibang guhit. Tunay na nga na ang kamatis ay nakadaragdag ng kakaibang lasa at kulay sa maraming masasarap na putahing mga gulay, itlog, pasta, karne at mga isda. Kung wala ka namang magagamit na sariwang kamatis, tiyak na marami kang makikitang produkto ng dilatang mga kamatis sa inyong lokal na tindahan. Alam niyo ba na ang bawat cook ay may kanya-kanyang recipe ng kamatis, ngunit narito ang ilang mungkahi na maaari mong subukan. Para maghanda ng isang makulit, madaling gawin na pampaganang pagkain, pagpatong-patungin ang mga hiniwang kamatis, kesong, mozzarella at avocado, lagyan ng kaunting sarsa ng pinagsamang olive oil at dinikdik na pamintang buo at palamutian ng mga dahon ng basil. Sa paggawa naman ng ensaladang Griego, sa pamagitan ng paghahalo-halo ng hiniwang piraso ng kamatis, pipino at kesong feta na may black olive at hiniwang sibuyas Tagalog, timplahan naman ito ng asin, paminta at ihain ng may sarsa ng pinagsamang olive oil at katas ng lemon. Sa paggawa naman ng sarsang Mexico, mula sa pinagsama-samang tinadtad na kamatis, sibuyas, maanghang na siling berde at kulantro na may kaunting katas ng dayap. At sa paggawa naman ng simple subalit masarap na sarsang kamatis para sa pasta sa pamagitan ng paglalagay ng isang lata ng tinadtad na kamatis, kaunting asukal o ketchup, kaunting langis o olive oil, isang butil ng bawang na tinadtad din, ilang yerba na gaya ng basil, dahon ng laurel o oregano, at panimplang asin at paminta sa isang kawali. Pakuluan at pagkatapos ay hinaan ng apoy sa loob ng 20 minuto hanggang lumambot ang sarsa. Ibuhos ito sa iyong pasta na luto at nasala na. Alam niyo ba na mas itinatanim ito ng mga hardinero sa kanilang bahay kaysa sa ibang pagkain? Subalit ito ba'y isang prutas o gulay? Kaya sa botanika, ang kamatis ay isang prutas sapagkat ito ay isang berry na may mga buto. Subalit iniisip ng karamihan na isa itong gulay. Yamang ito ay karaniwang kinakain kasama ng pangunahing putahe. Halina, simulan nating alamin ang kawili-wiling kasaysayan ng kamatis. Alam niyo ba na sa Mexico, ang mga Aztec ay nagtanim ng kamatis para kainin? Noong pasimulan ng ika-16 na siglo, dinala ito sa Espanya nang nagbalik ng mga Kastilang konkistador at tinawag itong tomato mula sa salitang tomat. Di nagtagal, kinilala na rin ito ng mga Kastila sa Italia, Hilagang Aprika at sa Gitnang Silangan. Noong huling bahagi ng siglong iyon, nakarating na sa Hilagang Europa ang kamatis. Noong una kasi, inakala nila ito na nakalalason at itinatanim lamang bilang isang pampalamuti sa hardin. Bagaman kabilang ito sa pamilya na nakalalasong halaman na may pulang bunga, masangsang na mga dahon at nakalalasong mga tangkay, ang bunga naman talaga nito ay hindi naman talaga nakapipinsala. Malamang na dilaw ang unang mga kamatis na dumating sa Europa. Yamang tinawag ito ng mga Italyano na pomodoro o gininto ang mansanas. Tinawag ito ng mga Ingles na tomate at nang maglaon ay tomato. Subalit na uso rin ang terminong mansanas ng pag-ibig mula sa Europa. Dinalang muli ng mga kolonista ang kamatis pabalik sa Atlantiko patungo sa Hilagang Amerika, kung saan nang maglaon noong ika-19 na siglo, ito'y naging isang mahalagang pagkain.
Pamilyar sa atin ang kulay pula na kamatis. Subalit alam mo ba na may iba pang mga uri ng kamatis at mayroon ding ibang kulay? Katulad ng dilaw, kulay kahel, rosas, morado, kulay kape, puti o berde at ang ilan ay guhit-guhit pa nga. Hindi lahat ay bilog. Ang ilan ay lapad o hugis peras. Ang mga ito ay maaaring kasing liit ng gisantes o kasing laki ng kamao ng tao. Alam mo ba na ang popular na prutas na ito ay tinatanim mula sa dulong hilaga ng Iceland hanggang sa pinakatimog na dako na gaya ng New Zealand? Ang Estados Unidos at mga bansa sa tuwing timog ng Europa ang pangunahing nagtatanim nito. Itinatanim ito sa mga greenhouse sa mas malalamig na klima at sa tigang na mga rehiyon. Ang pananim ay ginagamitan ng pamamaraang hydroponic. Iyon ay isang templadong nutrient na walang lupa. Ang kamatis pa rin ang paborito ng mga may hiling magtanim. Madali kasi itong itanim at nagbubunga ng sapat upang pakainin ng isang maliit na pamilya. Kung limitado ang inyong espasyo, pwede itong tumubo kahit sa mga paso, sako at sa mga bakating lote sa iyong bakuran. Mabuti para sa kalusugan ng kamatis. Naglalaban kasi ito ng mga vitamins tulad ng vitamin A, C at E, gayon din ng potassium, calcium at minerals. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga ito ay saganang pinagmumulan din ng lycopene, isang mabisang antioxidant na sinasabi na kababawas sa panganib ng ilang karamdaman gaya ng cancer at sakit sa puso. Ang kamatis ay may 93 to 95% water at mainam ito sa mga ayaw tumaba dahil sa napakababang calorie nito. Ang kamatis o tomato ay isa sa mga pinakakaraniwang gulay na makikita sa mga kusina at palengke. Ang kamatis ay hindi lamang masarap at masustansya, kundi mayroon talaga itong maraming benepisyo sa ating kalusugan. Narito ang ilan sa mga health benefits ng kamatis na dapat mong malaman. Nakakapagpababa ito ng blood pressure. Ang kamatis ay mayaman sa potassium, isang uri ng mineral na tumutulong sa pagkontrol ng blood pressure at pag-iwas sa stroke. Ang potassium ay nagpapaluwag ng mga blood vessels at nagpapababa ng sodium level sa katawan. Nagpapalakas ito ng immune system. Ang kamatis ay mayaman sa vitamin C, isang antioxidant na nagtatanggal ng mga free radicals na nakasisira sa mga cells at nagdudulot ng oxidative stress. Ang vitamin C ay nakatutulong din sa paggawa ng white blood cells na lumalaban sa mga impeksyon at sakit. Ang isang sariwang kamatis ay naglalaman ng halos 20% ng recommended daily intake ng vitamin C. Nagpapaganda rin ito ng kutis. Ang kamatis ay mayaman sa lycopene, isang pigment na nagbibigay ng kulay pula sa kamatis at iba pang prutas at gulay. Ang lycopene ay isang powerful antioxidant na nagpoprotect sa balat mula sa mga pinsala ng matinding sikat ng araw at nagpapabagal ng aging process. Ang lycopene ay nakatutulong din sa pagpapabuti ng collagen production, ang protein na nagbibigay ng elasticity at firmness sa balat. Nakakapagpababa rin ito ng cholesterol. Ang kamatis ay mayaman sa fiber, isang substance na nagpapadulas ng pagdaan ng pagkain sa digestive system at nag-aalis ng excess cholesterol sa dugo. Ang fiber ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng healthy weight at pag-iwas sa obesity, diabetes at heart disease. Ang isang sariwang kamatis ay naglalaman ng halos 2 grams ng fiber. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga health benefits ng kamatis na maaari mong makuha kung isasama mo ito sa iyong diet. Bukod dito, ang kamatis ay madaling iluto at ihanda sa iba't ibang paraan tulad ng salad, soup, sauce, juice at kahit na anong gusto mo. Kaya naman, huwag nang mag-atubiling kumain ng kamatis araw-araw para sa mas malusog at masiglang katawan. Mula sa paggawa ng healthy pizza na nilagyan ng toppings na sariwa at masustansyang gulay, nangingibabaw ang lasa ng masarap at manamis-namis na sauce mula sa sariwang kamatis. Ang kamatis ay isang karaniwang halaman na tumutubo sa anumang parte ng mundo. Ang bunga nito ay mapula at karaniwang ginagamit sa maraming lutuin at putahe ng iba't ibang kultura. Maliit lamang ang halamang ito at hindi tinutubuan ng matitigas na sanga. Kapag ba bumibili ka ng kamatis, anong uri ang pipiliin mo?
Ang pamilyar kasi at traditional na uring pulang kamatis ay angkop para sa mga ensilada, sopas at sarsa. Ang maliliit naman na pulang kamatis, kulay kahel o dilaw na kamatis na napakatamis dahil sagana ito sa asukal, ay masarap namang kainin ng hilaw. Kung gagawa ka naman ng pizza o putahing may pasta, marahil mas magandang piliin ang bilog o oblong na kamatis na siksik ang laman. Ang malalaking kamatis na makapal ang laman ay tamang-tama lamang para lagyan ng palaman o ihorno. Husay namang pampalasa ang berdeng kamatis na kung minsan ay may naiibang guhit. Tunay na nga na ang kamatis ay nakadaragdag ng kakaibang lasa at kulay sa maraming masasarap na putahing mga gulay, itlog, pasta, karne at mga isda. Kung wala ka namang magagamit na sariwang kamatis, tiyak na marami kang makikitang produkto ng dilatang mga kamatis sa inyong lokal na tindahan. Alam niyo ba na ang bawat cook ay may kanya-kanyang recipe ng kamatis, ngunit narito ang ilang mungkahi na maaari mong subukan. Para maghanda ng isang makulay at madaling gawin na pampaganang pagkain, pagpatong-patungin ang mga hiniwang kamatis, kesong, mozzarella at abukado, lagyan ng kaunting sarsa ng pinagsamang olive oil at dinikdik na pamintang buo at palamutian ng mga dahon ng basil. Sa paggawa naman ng ensaladang Griego, sa pamagitan ng paghahalo-halo ng hiniwang piraso ng kamatis, pipino at kesong feta na may black olive at hiniwang sibuyas Tagalog, timplahan naman ito ng asin, paminta at ihain na may sarsa ng pinagsamang olive oil at katas ng lemon. Sa paggawa naman ng sarsang Mexico, mula sa pinagsama-samang tinadtad na kamatis, sibuyas, maanghang na siling berde at kulantro na may kaunting katas ng dayap. At sa paggawa naman ng simple subalit masarap na sarsang kamatis para sa pasta sa pamagitan ng paglalagay ng isang lata ng tinadtad na kamatis, kaunting asukal o ketchup, kaunting langis o olive oil, isang butil ng bawang na tinadtad din, ilang yerba na gaya ng basil, dahon ng laurel o oregano, at panimplang asin at paminta sa isang kawali. Pakuluan at pagkatapos ay hinaan ng apoy sa loob ng 20 minuto hanggang lumambot ang sarsa. Ibuhos ito sa iyong pasta na luto at nasala na. Alam niyo ba na mas itinatanim ito ng mga hardinero sa kanilang bahay kaysa sa ibang pagkain? Subalit ito ba'y isang prutas o gulay? Kaya sa botanika, ang kamatis ay isang prutas sapagkat ito'y isang berry na may mga buto. Subalit iniisip ng karamihan na isa itong gulay. Yamang ito ay karaniwang kinakain kasama ng pangunahing putahe. Halina, simulan nating alamin ang kawili-wiling kasaysayan ng kamatis. Alam niyo ba na sa Mexico, ang mga Aztec ay nagtanim ng kamatis para kainin? Noong pasimula ng ika-16 na siglo, dinala ito sa Espanya nang nagbalik ng mga Kastilang konkistador at tinawag itong tomate mula sa salitang tomat. Di nagtagal, kinilala na rin ito ng mga Kastila sa Italia, Hilagang Aprika at sa gitnang silangan. Noong huling bahagi ng siglong iyon, nakarating na sa Hilagang Europa ang kamatis. Noong una kasi, inakala nila ito na nakalalason at itinatanim lamang bilang isang pampalamuti sa hardin. Bagaman kabilang ito sa pamilya na nakalalasong halaman na may pulang bunga, masangsang na mga dahon at nakalalasong mga tangkay, ang bunga naman talaga nito ay hindi naman talaga nakapipinsala. Malamang na dilaw ang unang mga kamatis na dumating sa Europa. Yamang tinawag ito ng mga Italyano na pomodoro o ginintoong mansanas. Tinawag ito ng mga Ingles na tomate at ng maglaon ay tomato. Subalit na uso rin ang terminong mansanas ng pag-ibig mula sa Europa. Dinalang muli ng mga kolonista ang kamatis pabalik sa Atlantiko patungo sa Hilagang Amerika, kung saan nang maglaon noong ika-19 na siglo, ito'y naging isang mahalagang pagkain. Pamilyar sa atin ang kulay pula na kamatis. Subalit alam mo ba na may iba pang mga uri ng kamatis at mayroon din ibang kulay? Katulad ng dilaw, kulay kahel, rosas, morado, kulay kape, puti o berde, at ang ilan ay guhit-guhit pa nga. Hindi lahat ay bilog. Ang ilan ay lapad o hugis peras. Ang mga ito ay maaaring kasing liit ng gisantes o kasing laki ng kamao ng tao. Alam mo ba na ang popular na prutas na ito ay tinatanim mula sa dulong hilaga ng Iceland hanggang sa pinakatimog na dako na gaya ng New Zealand? Ang Estados Unidos at mga bansa sa gawing timog ng Europa ang pangunahing nagtatanim nito. Itinatanim ito sa mga greenhouse sa mas malalamig na klima at sa tigang ng mga rehiyon.
Ang pananim ay ginagamitan ng pamamaraang hydroponic. Iyon ay isang templadong nutrient na walang lupa. Ang kamatis pa rin ang paborito ng mga may hiling magtanim. Madali kasi itong itanim at nagbubunga ng sapat upang pakainin ng isang maliit na pamilya. Kung limitado ang inyong espasyo, pwede itong tumubo kahit sa mga paso, sako at sa mga bakanting lote sa iyong bakuran. Mabuti para sa kalusugan ng kamatis. Naglalaban kasi ito ng mga vitamins tulad ng vitamin A, C at E, gayon din ng potassium, calcium at minerals. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga ito ay saganang pinagmumulan din ng lycopene, isang mabisang antioxidant na sinasabi na kababawas sa panganib ng ilang karamdaman gaya ng cancer at sakit sa puso. Ang kamatis ay may 93 to 95% water at mainam ito sa mga ayaw tumaba dahil sa napakababang calorie nito. Ang kamatis o tomato ay isa sa mga pinakakaraniwang gulay na makikita sa mga kusina at palengke. Ang kamatis ay hindi lamang masarap at masustansya, kundi mayroon talaga itong maraming benepisyo sa ating kalusugan. Narito ang ilan sa mga health benefits ng kamatis na dapat mong malaman. Nakakapagpababa ito ng blood pressure. Ang kamatis ay mayaman sa potassium, isang uri ng mineral na tumutulong sa pagkontrol ng blood pressure at pag-iwas sa stroke. Ang potassium ay nagpapaluwag ng mga blood vessels at nagpapababa ng sodium level sa katawan. Nagpapalakas ito ng immune system. Ang kamatis ay mayaman sa vitamin C, isang antioxidant na nagtatanggal ng mga free radicals na nakasisira sa mga cells at nagdudulot ng oxidative stress. Ang vitamin C ay nakatutulong din sa paggawa ng white blood cells na lumalaban sa mga impeksyon at sakit. Ang isang sariwang kamatis ay naglalaman ng halos 20% ng recommended daily intake ng vitamin C. Nagpapaganda rin ito ng kutis. Ang kamatis ay mayaman sa lycopene, isang pigment na nagbibigay ng kulay pula sa kamatis at iba pang prutas at gulay. Ang lycopene ay isang powerful antioxidant na nagpoprotect sa balat mula sa mga pinsala ng matinding sikat ng araw at nagpapabagal ng aging process. Ang lycopene ay nakatutulong din sa pagpapabuti ng collagen production, ang protein na nagbibigay ng elasticity at firmness sa balat. Nakakapagpababa rin ito ng cholesterol. Ang kamatis ay mayaman sa fiber, isang substance na nagpapadulas ng pagdaan ng pagkain sa digestive system at nag-aalis ng excess cholesterol sa dugo. Ang fiber ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng healthy weight at pag-iwas sa obesity, diabetes at heart disease. Ang isang sariwang kamatis ay naglalaman ng halos 2 grams ng fiber. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga health benefits ng kamatis na maaari mong makuha kung isasama mo ito sa iyong diet. Bukod dito, ang kamatis ay madaling iluto at ihanda sa iba't ibang paraan tulad ng salad, soup, sauce, juice at kahit na anong gusto mo. Kaya naman, huwag nang mag-atubiling kumain ng kamatis araw-araw para sa mas malusog at masiglang katawan.